Noong weekend, naglabas ng malaking balita ang United States tungkol sa digmaan sa Ukraine. May 28 puntong plano ang bansa para sa kapayapaan na may palatandaan ng impluensya ng Russia. Pinagdedebatehan ngayon ang planong iyon sa United States, Europa at Ukraine. Kung walang pagbabago, makukuha ni Vladimir Putin ang gusto niya. Lupa, walang Ukraine sa NATO at pagbabalik ng Russia sa pandaigdigang komunidad. Maraming dapat himayin dito. Ang planong ipinakilala ng United States ay maaaring hindi ang siyang tuluyang ipadadala sa Russia. Paliwanag ito sa usapang kapayapaan sa Ukraine at mga dapat mong malaman sa oras ng pagdilalathala ng video. Una, suriin natin ang mga pangunahing bahagi ng plano. Halos lahat ng malalaking pahayagan ay nagulat tungkol sa 28 puntong paunang planong pangkapayapaan ng Amerika. Ayon sa The Guardian, noong Oktubre ginawa ang plano ng magtagpo sina Steve Witkoff, espesyal na sugo ni Pangulong Donald Trump, at Kirill Dmitriev mula Russia. At makikita ang impluensya ng pagpupulong na iyon. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ang unang draft ng plano ay nakatuon sa paggawa ng malalaking konsesyon ng Ukraine sa Russia upang mapatigil ang pananakop ni Putin. Kasama sa mga konsesyon na iyon, ngunit hindi limitado lamang dito, ang pagbibigay ng buong Luhansk at Donetsk. Bukod pa, sa pag-freeze ng mga linya ng labanan sa Zaporizhia at Kherson, kikilalanin ng United States ang Luhansk, Donetsk at Crimea bilang teritoryo ng Russia, kapalit ng pagsang-ayon ng Russia na isuko ang ibang hawak nilang teritoryo sa labas ng 5 rehiyon. May mga problema agad. Hindi maaring at hindi papayag ang Ukraine na magbigay ng teritoryo at ipapaliwanag namin kung bakit mamaya. Pero isa lang yan sa mga punto ng plano. Kabilang sa marami pang iba ay ang paglilimita sa militar ng Ukraine sa 60,000 na miyembro, mga patakaran kung paano gagamitin ang mga nakapirming ari-arian ng Russia na labis na pumapabor sa United States, at isang kahilingan na ilagay ng Ukraine sa kanilang konstitusyon ang isang probisyon na nagsasaad na hindi sila kailanman sasali sa NATO. Marami pang ibang mga punto at tatalakayin pa natin ang mga ito ng mas malaliman maya-maya. Gayunpaman, ang kalikasan ng kasunduang pangkapayapaan, lalo na ang maraming bahagi nito na tila pumapabor sa Russia, ay nagdulot na ng mga tanong kung sino ang sumulat nito. Iniulat ng Sky News na nagalit ang ilang senador sa United States dahil sa plano at kinwestiyon nila si kalihim ng Estado, Marco Rubio. Sabi ng Sky News, ayon sa mga senador, sinabi ni Rubio na ang plano ay listahan lang ng mga gusto ng Russia at hindi sumasalamin sa posisyon ng Amerika. Itinanggi ng United States State Department ang mga pahayag na iyon noon pa. Pero ang katotohanang may mga ganitong ulat ay nagpapakita na maraming kalituhan tungkol sa plano ng United States. Matindi ang puna ni Senador Mike Rounds ng Republican sa plano. Sa isang talumpati sa isang security conference sa Canada, sinabi ni Rounds, ang administrasyong ito ay hindi responsable sa pagpapalabas nito sa kasalukuyang anyo. Gusto nilang gawing panimula ito. Sumunod, nagbigay si Rounds ng mahalagang pahayag na para bang mula simula ay isinulat sa wikang Ruso. Iginiit ng United States na hindi ito totoo at nag-post si Rubio sa X para dito. Sinulat ng United States ang panukalang kapayapaan at inaalok ito bilang matibay na balangkas sa negosasyon. Batay ito sa mungkahi ng Russia at sa mga nauna at kasalukuyang mungkahi ng Ukraine. Subalit nagdulot ng kaguluhan ang kalituhan at pagtutol sa planong kapayapaan na pabor sa Russia. Ayon kay Trump, hindi pa huling alok ang plano para sa Ukraine. Kahit binigyan na ng Administrasyong United States ng deadline hanggang Nobyembre 27 para tanggapin ito, hindi mangyayari ang pagtanggap na iyon. Ang nangyayari ay nagsimula ng baguhin ng Ukraine at ng European Union o European Union ang plano. Ang planong iminungkahi ng United States ay hindi ang planong ihaharap kay Putin na nagdadala sa atin sa isang pagsusuri kada punto. Tatalakayin natin ang 28 puntos, mga posibleng amyenda ng European Union, at dahilan kung bakit hindi matatanggap ng Ukraine ang ilang punto. Pinakasimple ang unang punto, at madali itong papayagan ng Ukraine. Sabi ng United States, makukumpirma ang soberanya ng Ukraine, na sinang-ayunan din ng European Union. Ang soberanya na iyon ang magiging batayan ng kasunduan. Mukhang patas din sa lahat ng kasali ang ikalawang punto. Nanawagan ito ng kasunduang hindi pagsalakay sa Russia, Ukraine at Europa, pero pinalitan ng European Union ang Europa ng NATO. Tama iyon, kasi hindi pareho ang pagtrato ng bawat bansa sa Europa sa Russia. Tandaan, ang European Union ay isang blok lang, hindi buong kontinente,
At mas inuuna nito ang sariling miyembro. Kabilang dito ang mga bansang Europeo na hindi pumili ng panig o lantaran ang suporta sa Russia. Inilipat ng European Union ang usapan sa NATO para masigurong kasama ang United Kingdom sa plano ng kapayapaan. Kahit wala na ito sa European Union dahil 23 sa 27 European Union members ay kasapi rin ng NATO. Sumasaklaw ang pagbabago ng wika sa mga bahagi ng Europa na tinututukan ng European Union. Hindi kabilang sa European Union ang Ukraine. Tatalakayin natin ito sa susunod na bahagi ng plano ng United States. Sa punto 3, umiinit ang usapan. Hiniling ng United States sa Russia na huwag sakupin ang mga kalapit bansa at huwag palawakin ang NATO. Tinanggal ng European Union sa binagong version ang puntong ito at walang ipinalit na nagpapakita ng pag-iwas ng European Union at Ukraine sa mga salitang magtatakda sa kinabukasan ng NATO. Sa NATO pa rin, ang punto 4 ng orihinal na plano ng United States ay hindi malinaw na nananawagan ng dialogo sa Russia at NATO sa pamamagitan ng United States. Nananatili ang puntong ito sa binagong version ng European Union, ngunit pinalawak ito sa pagsasabing ang ganitong dialogo ay dapat sumaklaw sa mga alalahanin sa seguridad at mag-focus sa pagbabawas ng tensyon. Walang nabanggit ukol sa United States sa draft. Ipinapakita nitong hindi tinitingnan ng European Union at Ukraine ang United States bilang neutral na tagapamagitan. At tama sila, kahit hindi isama ang usapin ng impluwensya ng Russia sa plano, miyembro ang United States ng NATO. Ibig sabihin ay automatiko itong may kinikilingan. Dapat lang naman. Sa punto 5 sinabi ng United States na bibigyan ang Ukraine ng garantiya sa seguridad at pinalitan ng European Union. Maaasahan ng matatag. Wala nang masyadong masasabi pa dito, lalo na't malabo rin naman ang pagkakabanggit sa mga garantiya sa seguridad. Gayunpaman, karamihan sa mga nakikita natin ngayon ay positibo para sa Ukraine. Sa punto 6, nagsisimulang maging malinaw na pabor sa Russia ang plano. Nabanggit doon na dapat limitahan ng Ukraine ang kanilang hukbo sa 60,000 sundalo na isang malaking hamon. Isang bansa na 4 na taon nang lumalaban sa mas malaking hukbo ng kalabang bansa. Itinaas ng mungkahing pagbabago ng European Union ang limitasyon sa 80,000, ngunit ito pa rin ay paghihigpit sa Ukraine. Maaaring malaman ni Putin kung gaano karaming sundalo ang kailangan niya kung nais niyang sirain ang kasunduang pangkapayapaan. Pagdating sa punto 7, dapat isantabi ng Ukraine ang pagiging miyembro ng NATO sa konstitusyon nito at ipagbawal din ng batas ng NATO ang pagsali ng Ukraine. Sa madaling salita, hindi maaring mailagay ang Ukraine sa ilalim ng kolektibong seguridad ng NATO na lubos na nililimitahan kung paano nito maipagtatanggol ang sarili laban sa Russia sa hinaharap. Inalis ng European Union ang usapan sa pagbabawal at nilinaw na ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay depende sa pagkakasundo ng lahat. Wala pang kasunduan. Permanenteng tinututulan ng United States ang posibleng pagiging miyembro ng Ukraine. Isa sa mahigit 30 NATO members, pinakamalakas nga, pero isa pa rin lang. Sa bahaging ito ng plano ng United States, malamang napangiti ng malaki si Putin. Pabor din sa Russia ang punto 8 na nagsasabing hindi magtatayo ng tropa ang NATO sa Ukraine. Binago ng European Union ito at sinabing walang permanenteng tropa sa Ukraine tuwing kapayapaan. Ibig sabihin, gusto ng European Union na panatilihin ng NATO ang karapatang magpadala ng tropa kung kailangan. Interesante ring pag-isipan kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa mga sinasabing garantiya sa seguridad na makukuha ng Ukraine sa ilalim ng panukalang plano. Mahigit 20 European Union countries ay miyembro ng NATO. Kung di sila pwedeng pumasok sa Ukraine, sino ang pwede? Ang probisyong ito ay magbabawal sa malaking puwersang militar na magpadala ng tropa sa Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Kakaiba ang punto 9 dahil nananawagan ito na maglagay ng mga European fighter jet sa Poland. Binago ng European Union redraft at ginawang mga NATO jet kaya mananatili ang Poland sa kasalukuyang sitwasyon. Madalas pumasok ang NATO jet sa Poland at nagpadala rin ang Pransya ng 3 Rafale jet matapos pumasok ang Russian drone sa himpapawid ng Poland. Ang punto ay mukhang poprotektahan ng Europa ang hangganan ng Poland mula sa Russia. Samantalang iniisip ng European Union na dapat trabaho ito ng NATO, lalo na't miyembro ng NATO ang Poland. Sa punto 10 mukhang ibinabalik ng United States ang plano na posibleng pabor sa Ukraine. Iminumungkahi nito ang seguridad mula United States na parang Artikulo 5 ng NATO Charter. Ayon sa artikulong iyon, dapat tumulong ang lahat ng miyembro ng NATO
sa sinumang miyembrong inaatake sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, tutulong ang United States sa Ukraine kapag muling sinalakay ng Russia. Naglagay ang United States ng probisyon na mawawalang bisa ito kung magmi-missile strike ang Ukraine sa Moscow or St. Petersburg. Inalis ng European Union ang probisyong iyon dahil alam nitong pwedeng manipulahin ng Russia para palabasin na umatake ang Ukraine kahit hindi naman. Maganda pa rin para sa Ukraine ang punto 10 at 11 lalo na't nililinaw ng punto 11 na hindi hahadlangin ang pagiging miyembro nila sa European Union. Magkakaroon din ng pansamantalang access sa merkado ang bansa habang nagpapatuloy ang negosasyon para sa pagpasok. At lahat ng ito ay napagkasunduan ng European Union. Sa punto 12 tututok na ang United States sa rekonstruksyon ng Ukraine, sa paglikha ng Ukraine Development Fund at isang planong pinagsama para sa enerhiya ng Ukraine at United States. Hiniling ng plano para sa kapayapaan ang pondo mula sa World Bank. Kasama dito ang pagsasaayos ng mga rehiyong nasalanta ng digmaan at pamumuhunan sa artificial intelligence at pagmimina ng mineral. Napagkasunduan na ang marami rito noon pa. At ayon sa Ukranya, ayos lang ito. Sa punto 13 muling nagbibigay ng malaking konsesyon sa Rusya na nawagan itong ibalik ang Rusya sa pandaigdigang ekonomiya at tanggapin muli sa grupo ng 8. Naging grupo ng 7 ang grupong iyon mula 2,000 at 14 nang mapatalsik ang Rusya dahil sa agresyon nito sa Ukraine at pag-aneksa ng Crimea. Hindi pa naglalagay ng anumang hadlang ang European Union hanggang sa puntong ito na nagpapahiwatig na ito ay isa sa mga maaring sang-ayunan ng Ukraine. Sunod ay ang mga nakapirming ari-arian ng Rusya na nabanggit kanina. Ayon sa punto 14, 100 bilyon mula sa mga ari-arian ay gagamitin sa United States. Lead reconstruction at 50% ng kita ay mananatili sa United States. Inuutusan ang European Union na magbigay ng 100 bilyon mula sa assets nito at ilalagay ang natitira sa United States Russian Investment Vehicle. Sa madaling salita, sinusubukan ng United States na diktahan ang European Union kung ano ang gagawin sa humigit kumulang 240 bilyon na nakapirming ari-arian ng Russia na hawak nito. Tumanggi na ang European Union ngayon. Iminumungkahi nito na dapat magbayad ang Russia ng reparasyon sa pinsalang ginawa sa Ukraine. Ngunit walang binanggit tungkol sa pamumuhunan o kita. Iniiwasan ng European Union ang anumang bahagi ng plano na magpapakabig ng kita ng United States mula sa digmaan sa Ukraine. Mas simple ang mungkahi ng European Union at sa punto 15, nagpapatuloy ito sa pagpapatupad. Sa United States, ipatutupad ang draft ng pinagsamang grupo ng United States at Russia na humahawak sa usaping pangseguridad. Ang Ukraine sa European Union ay tuluyang aalisin na binago na ng European Union sa kanilang muling draft. May punto iyon dahil parang sinasabi lang ng United States sa Ukraine na magtiwala sila sa mabuting hangarin ng Amerika. Noong 2025 itinigil ng Administrasyong Trump ang tulong militar at pagbabahagi ng intelihensya sa Ukraine at ipinagbawal ang paggamit ng ATACMS missile laban sa Russia. Ayon sa Reuters noong Nobyembre, 22 muling nagbanta ang United States upang pilitin ang Ukraine na pumirma ng kasunduang pangkapayapaan. Hindi nakataka-taka kung ayaw ng European Union at Ukraine bigyan ng buong kapangyarihan ang United States at Russia dahil hindi lubos magtiwala ang Ukraine sa pareho. Halos walang pagbabago sa mga punto 16 at 17. Ang una ay nananawagan sa Russia na gawing formal ang hindi pagsalakay sa Ukraine at Europa. At ang ikalawa ay hinihiling na palawigin ang mga kasunduang nuklear tulad ng Strategic Arms Reduction Treaty ISA na natili sa punto 18 ang temang nuclear na hinihiling sa Ukraine na pagtibayin muli ang pagiging bansa nitong hindi nuclear. Walang pagtutol mula sa European Union at marahil pati na rin sa Ukraine tungkol sa mga puntong ito. Ngunit pagkatapos ay umabot ang plano sa Zaporizhia. Sa punto 11, hiniling na hatiin ng 50-50 ang planta ng nuklear sa Zaporizhia na kontrolado ng Russia mula Marso 4, 2022. Sa madaling salita, kalahati ng kuryenteng nalilikha nito ay mapupunta sa Ukraine at ang kalahati naman ay sa Russia. Hindi binago ng European Union ang puntong ito sa muling rebisa. Matindi ang pinsala at posibleng maling pamamahala sa planta mula nang sakupin ito ng Russia. Nagsimula ang pagkukumpuni noong Oktubre matapos magpatupad ng lokal na tigil putukan sa mga rehiyong naputulan ng kuryente.
Maaaring handang makipagtulungan ang Ukraine sa Russia tungkol sa paggamit ng plantang ito, kung para lang matiyak na hindi magdudulot ng issue sa nuklear ang hindi magandang pamamahala ng Russia. Tinutukoy ng punto 20 ang Ukraine at hinihikayat ang pagpapatupad ng mga programang edukasyonal para mapalago ang pag-unawa sa kultura, kasabay ng pagtanggap sa patakaran ng European Union sa relihiyon at proteksyon ng lingwistikong minorya. Inirerekomenda rin ng European Union na panatilihin ito. May pahayag din sa United States draft na dapat ipagbawal ng Ukraine ang lahat ng Nazi ideolohiya. Kagiliw-giliw, inuulit nito ang dahilan ng digmaan sa Ukraine na binanggit ni Putin na dati niyang inilarawan bilang pagtatangkang alisin ang Nazi sa Ukraine. Inalis ng European Union ang bahaging iyon at tinanggal din ang probisyong humihiling sa Russia at Ukraine na alisin ang diskriminasyon at magbigay ng pantay na karapatan sa media at edukasyon para sa mga nagsasalitang Ukrainian at Russian. Punta na tayo sa punto 21 at ito ang pinakamahalaga. Sinasabi ng United States na dapat payagan ng Ukraine na isuko ang Donetsk at Luhansk at i-freeze ang mga linya ng labanan sa Kherson at Zaporizhia. Malamang, ibig sabihin nito na ang 74% ng huling dalawang rehiyon na sinakop ng Russia noong Agosto ay magiging teritoryo ng Russia na kinikilala ng United States. Bukod sa Donetsk, Luhansk at Crimea, may kondisyon din anong plano para sa mga bahagi ng Donetsk na kontrolado ng Ukraine. Gagawing demilitarisadong buffer zone ito, kikilalaning teritoryo pa rin ng Russia at hindi papasok ang Russia rito. Ito marahil ang pinakamalaking issue sa peace plan ng United States at tuluyang binago ng European Union ang punto 21. Sa plano ng European Union, nangangako ang Ukraine na hindi gagamitin ang militar para bawiin ang mga sinakop na teritoryo. Magkakaroon lang ng pagsuko kapag natapos ang negosasyon sa pagpapalitan ng teritoryo gamit ang kasalukuyang linya ng kontak bilang panimula. Maaaring hindi pumayag ang Ukraine sa alinmang bersyon. Sa legal na aspeto, hindi ito maaari. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, ayon sa konstitusyon ng Ukraine, walang kapangyarihan ang presidente na isuko ang soberanong teritoryo ng Ukraine sa ibang bansa para malampasan ang batas na iyon at mukhang wala siyang balak gawin iyon. Kailangang baguhin ang buong konstitusyon ng Ukraine para kay Putin, makukuha niya ang gusto niya. Kontrol sa Crimea, Donetsk at Luhansk, lahat ay may pagkilala mula sa United States, pati na rin ang malalaking bahagi ng Kherson at Zaporizhia. Sapat na iyon para sa presidente ng Rusya na magdeklara ng tagumpay kahit na hindi nila napatumba ang Ukraine. Pinakapabor sa Rusya ang punto 21 sa 28. Ang iba ay kasunduan ng European Union at United States. Sa punto 22, sinabi ng United States na bawal kunin o bawiin ang teritoryo gamit ang dahas matapos ang kasunduan. Kung hindi, mawawala ang mga garantiya sa seguridad. Dapat mangako ang Russia na papayagang gamitin ng Ukraine ang Ilog Dnipro at Dagat Itim para sa komersyal at pag-export ng butil. Ayon sa punto 23 at 24, nagkasundo ang United States at European Union sa all-for-all na pagpapalitan ng mga bihag ng digmaan at pagbabalik ng lahat ng sibilyang bihag at dinukot na bata. Nanawagan din ito ng muling pagkakabuo ng pamilya at suporta sa mga biktima ng pagdukot at iba pang krimen sa digmaan. Malaking issue ang dinukot na bata. Iniulat ng Al Jazeera noong Hunyo na tinatayang 20,000 bata ang dinukot ng Russia mula simula ng pananakop sa Ukraine. Ayon sa Ukraine, kawili-wili rin ang punto 25. Hinimok ng United States ang Ukraine na magsagawa ng halalan sa loob ng 100 araw matapos ang kasunduang pangkapayapaan. Tinawag ni Trump si Zelensky na diktador dahil walang halalan noong Pebrero. Hindi alintana na sinuspinde ang eleksyon sa Ukraine dahil sa digmaan kontra Russia. Maaring makita ito bilang paraan para itulak ng Russia ang pro-Putin na kandidato laban kay Zelensky. Pinahinahon ng European Union ang pahayag at hiniling na magdaos agad ng halalan ang Ukraine. Ang huling 3 punto ay tumatalakay sa mga mekanismo ng kasunduang pangkapayapaan. Sa punto 26, sinabi ng Estados Unidos na dapat bigyan ng amnestiya ang lahat ng panig sa mga krimen sa digmaan at walang dapat isumiting reklamo pagkatapos. Nilinaw ng European Union na kailangang magpatupad ng hakbang para matulungan ang mga biktima. Sabi sa punto 27, dapat pumasok ang Rusya at Ukraine sa legal na kasunduang may parusa kapag nilabag ang lupon ng kapayapaan sa pangunguna ni Donald Trump ang magbabantay sa kasunduang ito. Tandaan,
Si Trump ang tinukoy, hindi ang United States President. Sabi sa punto 28, agad magsisimula ang tigil putukan pag umatras na ang mga tropa mula Ukraine. Ayon sa European Union, dapat magkasundo ang United States sa pagmamanman para masunod ang tigil putukan. Maraming pagbabago at pagputol-putol ang nangyari dahil sa kontra-panukala ng European Union. Kaya, nasaan na ngayon ang plano? Tulad ng nabanggit namin kanina, sinabi ni Trump na ang planong isinumite ng United States ay panimulang punto lamang at hindi pa ito ang pinal na plano. Ayon sa Euromaidan Press, ang orihinal na plano ay magdudulot ng 71 paglabag ng United States sa sarili nitong internasyonal na kasunduan, kabilang ang 13 tratado at 23 kasunduang pampulitika. Bagamat hindi maganda ang dating nito para sa plano ng United States, pinapatibay nito ang ideya na gusto lang ng United States magpasimula ng usapan ukol sa kapayapaan. Maaaring may ibang bersyon ng plano bukod sa United States at European Union drafts na tinalakay natin dito. Sinuri ng Kyiv Post ang mga draft noong Nobyembre 24, isang araw bago iyon. Iniulat ng Kiev Independent na nagkita ang mga kinatawan ng United States at Ukraine sa Geneva para simulan ang negosasyon sa kapayapaan. Ayon sa ulat, naging maayos ang negosasyon kaya nabawasan mula 28 hanggang 19 ang mga punto ng plano. Wala pang kumpirmasyon, maliban sa sinabi ng anonymous sources. Sinabi ni Zelensky na may pagbabawas, pero hindi binanggit ang bilang o detalye. Kinabukasan, iniulat ng Kiev Post na nagkasundo na ang United States at Ukraine sa halos lahat ng puntos ng plano. Kailangan pa nilang magkasundo sa teritoryo at isyung NATO na mas pabor sa Russia kaysa sa gusto ng Ukraine. Kaya pabago-bago ang sitwasyon. Pero ang akalang padalus-dalos na hakbang ng United States ay nagpatuloy sa usapang pangkapayapaan. Gayunpaman, ang 28 puntong plano ay patuloy pang binabago at may malaking tanong na kailangang sagutin. Ano ang sasabihin ng Russia? Mukhang ayaw pa ring makipagkapayapaan ni Putin habang patuloy lumalaban ang kanyang puwersa sa Pokrovsk. Malakas ang tugon ng Ukraine sa mga sundalong itinago ng Russia sa lungsod. Panoorin ang aming video para sa sagot at mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa kasunduan ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.